natin mula dito kay Camo de Floranda, ang National President ng Piston. Mukhang meron silang ihihirit na dagdag pasahe. Magandang umaga sa iyo, Kamodi. Si Tuesday po ito. Magandang umaga po, Ma'am Tuesday, at sana maubos na yung gasol mo para makabili ka na ng bago. Kaya nga, Kamodi, baka sa susunod na isang linggo, ganun. Diyos ko, magkano kayang itataas naman next week? Nagkasama tayo sa Iba rally na po nyo. ang ano niyan, iba na yung presyo niya sa darating na araw. Ayun na nga ang problema. Ay, Kamodi, nakita ko kayo nung nag-rally kayo sa may Blumentritt, ay nabanggit Opo. nyo doon na kung hindi ako nagkakamali, binanggit nyo March 16, magsasampa kayo ng panibagong petisyon para sa taas pasahe. Tama po ba? Matutuloy po ba yan, Kamodi? Inaayos pa po natin yung ating mga dokumento at mga datos para doon sa ating pagpapile. At iano lang natin kung kailan po natin may papile kasi marami po tayong inaayos pa na mga mahalagang mga datos na isasama natin dun sa filing para magkaroon ng malinaw na basihan yung gano'n na bakit talaga kalaki yung nawalang kita ng ating mga driver. Alam po nyo, Ma'am Tuesday, mula po noong October ng 2023 na kung saan ay ito yung huling fair hike natin, sa increase ng pamasahe, ay malaki na yung naipatong sa krudo na kung saan ay halos umaabot na po ng 33 yung per liter na naipatong. Hindi pa kasama yung itong dalawang magkasunod na pagtaas, na malalaking pagtaas. Kapag isinama mo ito doon sa mula noong October, halos nasa 50 na yung malaking na idagdag sa presyo ng petrolyo, ng diesel. Wait lang, saglit lang, Kamodi. 50 pesos na kanyo. 50 pesos na kung susumahin magmula noong October 2023 hanggang ngayong 2026. Hanggang ngayon po. Kaya pag tinignan po natin, ay malaki na yung nawawalang kita din ng ating mga driver. Na halos 1,870 kada araw yung nawawalang kita sa mga traditional jeepney. Na pag tinignan po natin, kung kami po ay nagkukonsume ng 30 liters per day, sa loob po ng isang buwan ay halos 42,000 po yung direktang nawalang kita ng ating mga operator. Sa mga jeep na lamang yan, ay mas malaki po yung nawalang kita ng mga modern, sapagkat nakaka-60 liters per day sila. Ang halos nawalang kita sa kanila sa loob ng isang buwan ay umaabot po ng kulang-kulang na 100,000, 90,373 yung direktang nawalang kita sa kanila. Dulot ito ng mga seri ng mga pagtaas ng presyo ng petrolyo mula noong October ng 2023 hanggang sa kasalukuyan. Pero Kamodi, sabi nyo, kung susumahin lahat, nasa 50 pesos na from October 2023. Pero sa mga panahon na yon, mula noong October 2023 hanggang ngayon, ilang beses na nagtaas ng pasahe na inaprobahan? Marami na po. Kasi ang halos ginawa naman nila noon every week din na tumataas yung presyo, tapos mayroong mga puta-putating mga rollback, tataas ang malaki, may rollback na maliliit. Kaya naiipon po yung mga malalaking, sabi nga natin, overpricing sa produktong petrolyo. Pero kung mula po ng January ng 2026 hanggang sa kasalukuyan, halos 12 beses na po yung pagtaas ng presyo ng petrolyo. Halos tayo ay linggo-linggo, tuwing Martes, pagtulog mo sa araw ng Lunes, okay pa yung presyo. Pagising mo sa umaga, iba na yung presyo ng ating krudo. Kaya malaking epekto, hindi lamang sa hali ng mga driver at mga operator, kundi mismo sa ating mga mamamayan, sapagkat ang epekto nito ay yung pagtaas ng mga bilihin na halos hindi na makagapay yung kararampot na sahod ng ating mga manggagawa. Sabi nga natin, kung dito po sa National Capital Region, ay halos 690 lamang ang sahod ng ating mga manggagawa. At di hamak na mas mababa ang sahod ng mga manggagawa sa labas ng National Capital Region. Kung dati, Ma'am Tuesday, kami ay kumikita pa ng 500 to 600 hanggang 700 sa loob po ng 12 to 18 hours na pamamasada. Sa ngayon po ay halos 300 pesos na, 200 to 300 pesos yung pong ating nayuwi sa ating pamilya. Kaya't kulang
at kulang na rin doon sa pangangailangan ng pamilya. Epekto bunga ito nitong mga seri ng mga pagtaas ng presyo ng petrolyo. Kung sakasakali na maituloy nyo na yung pagsasampa ng fair hike kanyo na petisyon, magkano ba ang plano nyo na hingiin? Ang tingin po natin ay magpapile po tayo na nasa 5 piso yung ating ipapile. Tingin natin ay ito ay makakatulong sa ating mga driver at mga operator para do sa mas tuloy-tuloy na serbisyo sa ating mga mamamayan. Bakit 5 pesos? Kasi do sa laki na nga po nung nawawala. Sabi nga natin mula October ng 2023 kung saan ito yung huling per hike, mula po noon na hindi naman tayo humingi ng dagdag kita ng ating mga driver. Ngayon na inaano lang tayo dahil nga dito sa mga pagtaas nga, sa malaking pagtaas nga ng presyo ng petrolyo na talagang hindi na sumasapat yung kita ng ating sektor o ng ating mga driver at mga operator. Ayun na nga. Ilan po ba sa ngayon ang miyembro ng piston? Yung mga, syempre pag sinabi nating piston Camody, syempre lahat yan. Legal ang mga prangkisa niyan, di ba? Opo. Sa ngayon po ay naglalaro na lang tayo sa mga 70,000 sa buong bansa sapagkat malaki talagang epekto ng panahon ng pandemya at malaki din ang naging epekto nitong programa ng gobyerno sa ilalim ng bugo sa Tumad na Modernization Program na kung saan ay talagang pinahirapan din, pinapahirapan ng ating mga operator na para sila makapag-renew at makapag-rehistro ng kanilang mga sasakyan. Kaya nasa 70,000 na lang po tayo sa buong bansa yung ating sasakyan. Okay. Sanay po ng mga jeepney. 70,000 kanyo kayo sa mga taga-piston na yan. Yan bang 70,000 na yan? Dahil nga mayroon tayong mga dadating na fuel subsidy. Yung 70,000 na ba yan, rehistrado para makatanggap noong fuel subsidy? Kanino kayo nagtasa ng listahan? Yun po ang isang malaking nagiging problema ngayon, hindi lang sa bahagi po ng membro ng piston, kundi sa lahat ng mga association o federation. Dahil sa ngayon ay talagang pahirapan, pahirapan po talaga yung pag-rehistro o pag-renew ng ating mga PA. At talagang dumadaan tayo sa butas ng karayom, Marami tayong mga naipile na sa LTFRB, sa Central at Central NCR hanggang sa rehiyon. Pero hanggang sa ngayon ay nasa pag-aaral pa rin nila kung BBO i-renew nila yung ating mga PA. Kaya't malaking problema ito. Bagamat hindi lang sa ngayon yan, kahit nung unang nagkaroon ng Pantawid Pasada program ng gobyerno na Industriya Makapag-Alaruyo, ay marami din namang talagang hindi nakatanggap sa iba't ibang ilanan. Kaya sinasabi natin, kung talagang seryoso ang gobyerno na tulungan ng ating mga driver operator, hindi sa usapin ng Pantawid Pasada. Sapagkat yung Pantawid Pasada po, halimbawa, yung sinasabi po nila ngayon na magbibigay sila ng 5,000 sa mga traditional jeepney, 12,000 sa mga modern. Once in a month lang po yan Na sa ibig sabihin yan, kung kami nag-ano ng 30 liters per day, halos 3 days lamang po namin gagamitin yung 5,000 na ibibigay po nila sa mga operator at driver. Anong saysay kung tuloy-tuloy naman na tumataas yung presyo ng petrolyo. Kaya sa atin, Ma'am Tuesday, ang masyang panawagan nga natin sa gobyerno, kung talagang seryoso ang gobyerno, tanggalin yung excess tax sa langis at yung ibat sa langis at ibasura yung old regulation law na kung saan 20 years na namamayagpag, 20 years na nagbigay laya sa mga kumpanya ng langis na sila na lamang yung tatakda ng paggalaw ng presyo dito sa ating bansa. O yun. Tingin nyo ba, ang pagkakabalita namin, itong linggo na to, sisimulan na yung pamamahagi ng fuel subsidy, pero sa mga tricycle drivers and operators muna. Ang kasama dyan na mga ngasiwa ay LGUs at DSWD. Sa mga tsuper naman ng pampasaherong jeep, isusunod daw nila pag natapos itong sa tricycle. Parang sa bandang first week of April na. 5,000 piso, Camody, okay na ba sa inyo yon? Sa atin, Ma'am Tuesday, pag tingin natin sa isang banda nga ay makakatulong kasi 5,000 piso yan. Pero pag tinignan po natin ay sabi ko nga, halos 3 days din lang i-consume ng ating mga driver at mga operator. Sapagkat sa ngayon, Ma'am Tuesday, nasa 80 na, 81, 82 na yung presyo ng petrolyo. Kapag ipinatong pa yung nalalapit na
almost 15 to hanggang 22 pesos sa darating na Martes, ay halos nasa mahigit na pong 100 pesos. Naku. Kaya hindi na mararamdaman yung 5,000 na ibibigay ng gobyerno, lalo na ito ay ibibigay sa April pa, no? Sa April pa nila ibibigay sa mga 4 na gulong, ano? At iba na ang presyo ng petrolyo sa darating na pagbinigay po nila yung subsidy ayuda. Kaya sa atin, Ma'am Tuesday, ay sabi nga natin, bakit nauna halimbawa ang tricycle na pwede naman pagsabay-sabayin, ang dami-daming ahensya ng gobyerno na pwedeng pagganahin para kagyat na matanggap ng ating mga driver at mga operator yung sinasabi nating katiting na ayuda mula sa ating pamahalaan. Ayun nga po. Kasi nga daw po, parang yung sa tricycle driver, madaling kuhanin yung listahan ng mga lihitimong mga driver, mga rehistradong operator ng tricycle. Nasa LGU daw po kasi. So sa mga pampasaherong jeep, yun yata yung inaayos, yung listahan kung sino ba yung mga legal at mga kolorom, syempre hindi kasama. Sa atin, ang tingin po natin dyan, ay ano yung magiging pasyan ng clorum. Kasi kung halimbawa yung ating mga public transport ay mga mga for hire, mga yellow plate. Bakit ngayon ay hindi sila nakarehistro? Hindi dahil sa gusto ng mga operator na hindi sila makapag-register na makapag-renew. Ang may problema dito, mismo yung ahensya ng ating pamahalaan, dahil mula po noong 2022 hanggang sa kasalukuyan ay hindi sila tumatanggap ng renewal ng ating mga PE at hindi sila tumatanggap ng rehistro ng ating mga pampublikong transportasyon. Kaya pag ito yung naging basihan ng LTFRB, ay gano'n na lamang kaliit batay sa kanilang mismong datos. Ang sinasabi nila mula doon sa 300,000 na ating mga traditional jeepney, sa ngayon po ay 128,000 na lamang, 870 yung mga traditional jeepney. Kaya doon sa 128,000, yung 870 na mga traditional jeepney, yung iba dyan ay hindi pa rin nakakapag-renew ng kanilang mga prangkisa at hindi pa rin nakapagparehistro dahil nga dito sa programa ng modernization program na kung saan ay talagang pinapahirapan tayo na mag-renew at mag-rehistro ng ating mga pampublikong transportasyon. Pero kailangan din yung asikasuhin na yan siguro, Kamodi. Kasi syempre, para maging legal sila, hindi kolorom, para pag ganitong may mga ayuda galing sa gobyerno, makakakuha sila, hindi po ba? Opo, Ma'am Chosby, at sa bahagi po natin dito sa National Capital Region, ay mula po ng January hanggang sa kasalukuyan, tayo po ay tuloy-tuloy na nagmamas filing. At ang naipile na po natin sa NCR at saka dito sa Central ay halos na sa 370 na yung ating pong naipile na mga traditional jeepney para sa renewal ng kanilang mga prangkisa at para makapagparehistro. Pero sa ngayon ay minimal lamang yung lumalabas na mga ipinail namin. Halos sa 300 plus na ipinail po namin ay 50 pa lamang ang lumalabas na mga PA at halos sila 50 pa rin lamang yung nakakapag-rehistro. Kaya anumang gustuhin ng ating mga operator para maging ang kanilang mga sasakyan ay nagkakaroon po ng malaking problema sa ahensya po mismo ng ating pamahalaan sa LTFRB at saka sa LTO. Kaya ang panawagan nga po namin sa LTFRB, sa DOTR, sa gobyerno, napayagan nila lahat yung mga traditional jeepney na makapag-renew at makapag-rehistro ng ating mga sasakyan para tuloy-tuloy na makapag-serbisyo sa ating mga mamamayan. Hindi lamang ang usapin ng subsidy ang hinahabol po ng ating mga driver, kundi para tuloy-tuloy na silang makapaghanap buhay. Opo. Isa na lang, Kamodi, nabanggit po din ninyo nung nakaraang linggo na sa loob ng buwang ito, ng Marso, ay magkakasa kayo ng malawakan, sabi nga ninyo, natigil pasada. Napag-isipan nyo na po ba kung kailangan ba ninyong gawin ito? Kasi ang maaapektuhan din naman ay kami na sumasakay dyan sa mga jeep ninyo. O itutuloy po pa ba ninyo o hindi na? Ang tingin natin na Ma'am Tuesday ay karapatan natin na ituloy itong pagkilos na ito dahil doon sa malaking ginagawa ng Estados Unidos, yung usapin ng agresyon, ay isa tayo sa tinatamaan bunga ng nagaganap na gera at ang epekto sa atin yung series ng mga pagtaas ng presyo ng petrolyo. At tingin natin ay kailangan, bakit? Para ang panawagan natin,
dapat ihinto ng Estados Unidos yung kanilang gerang agresyon dahil hindi lamang ang Pilipinas yung naepektuhan, kundi iba't ibang mga bansa na naepektuhan ng gerang ito. Kaya sa atin, ang tingin po natin ay makatarungan yung ating ilulunsad na pambansang koordinadong protesta na may kakibat na welga laban dito sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo at kaugnay din dito sa kapabayaan mismo ni Bongbong Marcos para isuspindi yung usapin po ng excise tax at saka ng VAT at pagtanggal sa old regulation law na kung saan ito nga yung nagdudulot ng pagtuloy na pagtaas ng presyo. Naputol yata si Kamodibe na nawala. O, tawagan natin, huling hirit. Hello po. Ay, ito, ayan, Hello yan, po, hello Kamodi, ayan. Sinasabi ninyo yung pagsuspindi sa excise tax. Kasi po yung, may batas pa po dyan, Kamodi. Kailangan po ay mag-submit muna ng batas, yung panukalang batas yung Kongreso. Tapos, na-certify naman na po ni Presidente yung sa House, sa Senate, ang inaantay natin ngayong linggong ito daw. Ang tingin natin na Ma'am Tuesday ay hindi kailangan humingi ng emergency power ang Pangulong Bongbong Marcos, kundi may mandatory siya sa panahon ng krisis ay pwede siya maglabas ng isang executive order para isuspindi nga itong mga nagpapahirap sa ating mga mamamayan. Dahil kung usapin lamang nang dadaan sa Kongreso at Senado, mahabang debatihan, pero hindi naman natitigil yung pagtaas ng presyo ng petrolyo. Kaya ang sinasabi natin, yung immediate na solusyon ang kailangan gawin po ng ating pamahalaan. Alright. So yan muna, Kamodi. Ay, teka muna. Kailan kayo magtitigil? Pasada nga pala. Bukas po ay may magaganap pong presscon at doon po natin i-announce kasama po ang iba't ibang transport sector at mamamayan. Yung ating mga commuters, kasama sila sa presscon bukas para ipakita yung kanilang pakikisa dito sa magaganap na pambansang koordinadong protesta at welga laban niya dito sa agresyon ng Estados Unidos laban sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Anong oras ang presscon nyo bukas? Inaayos pa po natin ng lugar pero pinakaano po niyan 10:00 po ng umaga. Okay, sige. Yun lang muna, Kamodi, at susubaybay kami sa inyong mga hakbang at mga aksyon. Ano po? Salamat po sa oras. Salamat, Ma'am Tuesday. Ingat po. Ingat kayo Salamat palagi. po. Thank you po. Mga kapuso, si Kamodi Floranda, ang National President po ng Piston. Ito po yung Hilingan, walang pinoprotect.